Another day, another vlog. So for this morning, ang isi-share ko sa inyo is ang ito na naman, update of my chicken, yung color collection kasi nadadagdagan na ng isa. So magpapakain ako ng mga manok ko, tapos is bibidyohan ko yung mga manok ko na color collection. So, first time din na akin ginagamit yung aking camera na sumusunod sa sa object kung saan ako nagbibideo. So tignan lang natin kung gaano ka ganda itong camera na may follow mode, kung susunod ba siya sa akin. So, ayan, sumusunod siya sa akin. So, ibalik ko na itong pagkain. Tapos, bibidyohan ko isa-isa itong mga manok na collection ko na may color collection. So, pasensya na po. Wala pa ko ilis. Kagagaling ko lang gumising. So, marami-rami na ng kaunti itong tinatalian ko manok. May isa doon na hindi ko natalian kasi wala pa akong pangtali. So, hihingi pa ako ng pangbili ng pangtali. So ito yung manok na sobrang liit na lumilipad. Ito na lang ko bibidyohan kasi lumilipad. So ito yung manok na nagagandahan ako sa kulay niya. Yun. Kaya lang lumilipad. So nung una sobrang liit niya, ngayon biglang lumaki. Is nahahabol pa itong isang bantam ko. Pero sa kulay napakaganda. Tingnan niyo. So after nito, huhulihin ko ito, ibalik ito sa halwa kasi parang ayaw na magpahuli. Tingnan niyo yung ginagawa niya. So, cut ko muna itong video tapos huhulihin ko yan. So, dahil natatakot yung pinakapaborito ko na manok, yung may tali na talisayon. So, ito lang muna ang bibidyohan ko. Itong manok ko na kumakain. Tingnan niyo yung itsura. Puti. Napakagandang tingnan. So yun ang itsura ng aking isa sa mga manok collection. Yung sa likuran niya may pulan ako, so pinabayaan ko na lang. So ito lumapit na yung paborito kong manok. Yan. So pag tignan nito yung pusing niya, napakaganda, tapos sobrang liit ito sa personal. So yun, yan, nagpusing siya. So takot sa camera kaya lumayo. So ito yung isa ko na nakuha. Nagandaan ako dahil sa itsura ng tapay. So hindi pa ako nakabili. Sanabi ko kanina, hindi pa ako nakabili ng tali. Kaya ito. So for the meantime, dito ko siya linagay. Kaya lang tago man. So ayan, lumabas na siya. So try ko lang mabidyohan. So tignan nyo yung itsura niya. Natakot na naman. Tago naman ulit. So anyway, yan na lang ang gagawin ko. Kasi nagtago niya sa ilalim. So napakaganda yung itsura niya, lalo na ito sa personal. Dahil sa yung iba yung hugis ng tapay niya. Makabili ako ng tali. Mapatanod na ako. Tignan yung itsura niya. Napakaastig. Yan, yun ang itsura ng aking isa sa chicken collection. Ibang kulay. Sa personal ito lalo siyang gumaganda kasi nag-aagawan yung pula at saka orange. So punta naman tayo sa ibang manok. So ito yung pula na manok ko. Tinakita ko nito sa video. Ngayon nandito sila sa kung saan ko sila tinatali. Ito siya, nabugbog siya, itong yung manok na palaboy-laboy dito na manok ko rin. Gisabong siya. So, yun ang nangyari sa kanya. So, dito na naman tayo. Yung malaking manok lumapit sa kanya tapos umiwas. So, ito yung
kapatid yung sinabi ko sa inyo na talisayan ko na manok. Yun siya. Kung tignan nyo, parang hindi siya maliit pero napakaliit itong manok na ito. So dito naman, so ito yung laging binubugbog, kaya dito ko linagay para maiwas siya sa mga kasamahan niyang manok doon sa malapit ng cage. So tignan nyo yung kulay, nag-iba na. Palaki ng palaki na sila. So ganyan nakaganda yung itsura ng kulay. Dito naman yung isa ko pa na maging maganda pala siya pag matanda na yung manok. Yan. So pasensya na ako sa paligid dito, napakadumi. Need ko ilinis pa ito. Yan. So kita ninyo yung itsura at saka yung manok na malaki. Yung katabi niya. Diba dito nito. Tapos yan, may lumapit na sobrang laki na manok. Yun. That is the standard chicken. So yung tatlo na yan, yung sa gitna ang maliit na chicken, then yung sa gilid niya, that is yung mga normal chicken lang. So punta na tayo doon sa iba ko pang manok na i-share ko sa inyo yung mga color collection ko na chicken. So ito naman yung isa sa chicken ko. Wala na akong malalagyan, so dito na lang siya ko tinali sa ilalim ng aking bonsai. Tsaka itong manok na ito, ang nakaganda dito, pwede ito siya pang show kasi hindi siya hiyain sa camera. Sa magpakitang hila siya pag may lumalapit sa kanya tapos magpupusing. Kita ninyo, nagpupus siya. So punta naman tayo sa iba ko pang manok na collection. So dito naman, ito yung gawin kong manok na pangsabong. So sobrang laki niya, tapos maganda yung pagka-build up niya kasi matangkad yung paa niya, so malaman siya sa punching power if ever lagyan ito ng bulang or gamitin itong panabong. So try ko lang kung ano mangyari nito after several days of training sa kanya, tapos tanggalan ito ng tapay, tapos isali na ito sa sabungan. So punta naman tayo doon sa kabila ko na chicken collection na last one, which is talisayon, then hindi masyadong maliit. So lapitan natin. So yan na siya. Yung una, akala ko itong manok na ito is maliit. Yung nakabili pa kami ng iba pang klase na manok, may maliit pa sa kanya. Kaya nandun, napakita ko sa inyo kanina, sobrang liit. Hindi abot yung 1 kilo yun. Tapos ito yung isa sa kabila. Sobrang laki. Hindi lang natin sila mapalapit kasi magsabong man. Tapos pag magsabong, bawal sa YouTube yung mapakita ka ng manok na nagsasabong. So ito yung pinakakag-iba, yung dalawang chicken at saka ito. So both them are ang talisayon ko mga 4 na sila, pero itong yan, ibang klase ng talisayon. Makita niyo yung sa liig niya, may mga kulay na stripe. Dito sa kabila parang plain lang siya. So this morning, magawa ko na siguro mga 3 video for this day. So ito lang masishare ko. Tapos isa, nagamit ko na yung binili ko na monopod. Yan. So itong ginagamit ko, yung nag-start ako din sa video ko. Then share ko lang sa inyo after kasi need ko pa magdilig ng halaman kasi tingnan nyo yung itsura, yung hindi madiligan. Parang mamumutla tapos parang mamatay. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Just sharing lang po my chicken collection for this morning. So thank you once again. Bye-bye.